Kinaalarma ng isang grupo ang nadiskubring mahigit 100 social media account na nagpapakalat ng questionabling content online. Ang mga yan may epekto raw sa eleksyon 2025. Darito unang balita, nakasama nating si Mariz Umali. Sa pagdinig ng House Tri-Committee kaugnay sa pagkalat ng fake news at disinformation sa bansa, ibinunyag ng grupong Press One PH ang na-monitor daw nilang umano'y network ng social media account na nagpapakalat ng mga questionable content laban sa Pilipinas at Pangulong Bongbong Marcos, partikular sa maliraw na pagtugon ng ating pamahalaan sa issue ng West Philippine Sea. Dun sa tweets nila, finiframe nila na ang issue na to ay parang nagiging puppet, no, ang Pilipinas ng US, no, may involvement ang Amerika dito. Pinagbibintangan nila na funded daw po 'yon ng US at nangingialam daw ang Amerika sa ginagawa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. This is to show a narrative na mali ang Pilipinas sa usaping West Philippine Sea, hindi tayo dapat nandoon. Bagamat isa lamang ito sa ilang mga issue na paulit-ulit daw na ipinopost ng mga nasa likod ng umano'y organized na social media network na ito, may epekto raw ito ngayong darating na eleksyon. This is very alarming, ma'am, especially no, na nangyari to at nakita natin to ahead of a very crucial elections. And a lot of the information that they use pag pumasok na sila sa polling precinct, they get from social media. Kasi kung hindi informed or misinformed or disinformed ang ating electorate, hindi tayo makakapagbigay ng 100% na tiwala sa eleksyon natin. Ito yung database ng Press One PH at base sa kanilang nadiskubre, lumalabas na may hindi bababa sa 107 accounts. Ang halos pare-pareho ang ipinopost ng sabay-sabay. 25 raw sa mga ito, mga Chinese ang account names. These accounts are trying to appear as if legitimate sila ng mga tao. No? So hindi po natin ma-identify kung sino yung nagpapatakbo nitong mga ito. Pero yun nga, what we can say is they understand Chinese. Ang COMELEC alam daw na may ganitong mga grupong nagpapakalat ng maling impormasyon at propaganda para maimpluwensyahan ang eleksyon. Maaari magamit talaga sa kandidatura o against sa kandidatura ng ilang kandidato natin. Kayang-kaya palang gawa ng paraan, lituhin ang mga kababayan natin, lalo pat magbabalita na hindi naman pala totoo. So, papatake down po natin kung kinakailangan doon sa mga platform. Diyan po natin masusubukan ng commitment mismo ng mga platform natin sa kanilang seriousness na tulungan ng COMELEC, kampanya laban sa fake news, misinformation at disinformation. Sabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, mahalaga raw na maturuan ng publiko sa kahalagahan ng pagve-verify ng content na nakikita lalo't may mga tool naman para gawin ito. Ipinakita ng CICC sa GMA Integrated News ang kanilang app na kaya raw makadetect ng deepfake video sa social media. Oras daw na i-activate ang app at ipasok dito ang hinihinalang video, lalabas ang resulta sa loob ng 30 segundo kung peke o tunay ang content. So, instead of continuously being deceived by the content, meron na silang, na-increase natin yung discernment capability nila. Ay, gawa-gawa lang pala ito, hindi totoo. Then they can vote properly, they can vote wisely. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.